Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, PNP Chief Ronald De La Rosa hinamon ang mga pulis ng Region 6 kung saan talamak din umano ang droga. Pero nagsorry sa naunang utos laban sa mga drug user at pusher. Pasensya na kung nung nasabi ko na hindi ka nais-nais. I am very sorry, tao lang po ako. Higit 800 makukulay na party drugs na samsam sa buy-bust operation sa isang kondo sa Mandaluyong. 11 miyembro ng Abu Sayyaf patay sa engkwentro sa Sulu. Hepe ng PNP-HPG tinalagang bagong traffic czar, binuong Interagency Council on Traffic pamumunuan. Hiling na general amnesty sa lahat ng natitira pang political prisoners. Pasok sa 6-point substantive agenda na pinirmahan sa peace talks sa Oslo. At pole dancing, bagong favorite workout ngayon ni Jessie Mendiola. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Humingi ng paumanhin si PNP Chief Ronald De La Rosa sa naging utos niya kahapon na hanapin at patayin. May sinasabi po siyang sunugin ang mga drug lord. Pero hinamo naman niya ang mga pulis sa Region 6 kung handa silang mamatay at pumatay sa kampanya laban sa illegal na droga. Nagpapatrol mula Iloilo City, si Jeff Canoy. Minsan ang tinawag ni Pangulong Duterte na shabulized ang Iloilo. Tinawag naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na underperforming ang Police Regional Office na may sakop dito. Kaya naman kanina, hinamon ng general ang kanyang mga kabaro. Are you with me in this war against drugs? Are you sure? Are you willing to die? But first of all, before dying, are you willing to kill? Pwede ho ba nating bawasan yon kasi maaaring... Minsan ang napagsabihan si De La Rosa na maghinay-hinay sa mga ganitong klase ng pananalita. Baka raw kasi magamit itong ebidensya laban sa kanya. Pero kahapon, hindi rin napigilan ni De La Rosa nang sabihan niya ang daan-daang mga umaming drug users at pushers sa Bacolod na patayin ang mga drug lord. Kilala mo siya mga ito, kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin ito. Pwede mo kayo pumatay, pero wala mo kayo wala birma. Puntahan niyo, buhusan niyo ng gasolina, yung bahay, sindihan niyo. Pakita na nung nagaling kayo sa kanila. Kanina, humingi ng paumanhin si De La Rosa sa nasabi sa Bacolod. Sa sama ng loob ko, kaharap ko yung mga pobreng tao, yung mga puser. Kahapon, pasensya na kung nung nasabi ko na hindi ka nais-nais, maraming nagre-react. I am very sorry, tao lang po ako na nagagalit lang. Umatras si De La Rosa sa mga sinabi. Pero ang hindi niya binabawi ang naunang assessment niya sa Police Region 6. Pero pansin daw niyang nag-step up na ang mga pulis. Kanina, iprinisinta nila kay De La Rosa ang mga inaresto na umano'y mga miyembro ng Prevendido Drug Syndicate na nag-ooperate sa Iloilo at Antique. Pero para sa PNP, may mas malaki pa umanong operator na kailangan nilang madiin, ang Odicta Drug Syndicate. Kahapon, nakipagpulong kay DILG Secretary Mike Sueño ang umano'y utak ng grupong ito na si Melvin Odicta para itanggi ang mga paratang. Sino niloloko niya? Kayo, di ba? Alam niyo na siya drug lord dito, tapos magde-deny na hindi siya drug lord. Ay, nako.
take it to the Marines. Ayon naman kay Iloilo City Mayor Jed Mabilog, sana raw ay makaipon na ng ebidensya ang PNP laban kay Odicta para ito'y mahuli na. Isa si Mabilog sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte na isa sa mga umano'y narco-politician sa bansa. Bagay na itinanggi naman ng alkalde. Jeff Canoy, ABS-CBN News, Iloilo City. Iniimbestigahan na ang mga ari-arian ni Ronnie Dayan, ang sinasabing dating driver ni Senador Laila de Lima. Samantala, wala naman sa drug watch list ng Pangasinan PNP ang mga opisyal na isinasangkot din sa drug matrix. Nagpapatrol si Elaine Fulgencio. Emosyonal na humarap kahapon sa media si Congressman Amado Espino Jr. Pinabulaanan niyang pagkakadawit niya sa inilabas na bilibid drug matrix ni Pangulong Duterte, kung saan isinasangkot din sina Provincial Administrator Rafi Baraan at Board Member Raul Sison. Pero ayon sa Pangasinan Provincial Police Office, wala sila sa drug watch list. Hindi namin malaman, siyempre, ang sa taas naman po, lalong-lalo na sa Office of the President. Siyempre, may mga iba't ibang ahensya po dyan na nagbibigay po ng impormasyon. Pero ito nga ay wala pa naman dito sa Pangasinan na pinagsumite at ng report o kaya yung mga impormasyon, lalong-lalo intelligence information regarding po dito sa pagkakaugnay po ng tatlong malalaking pangalan po dito sa Pangasinan. Dawit din sa drug matrix ang isang Lani Cardenosa na dami umano sa mga properties o ari-arian ng driver ni Senator de Lima na si Ronnie Dayan sa Orbistondo. Pero nang puntahan ng news team si Lani Cardenosa, naghain siya ng leave of absence ngayong araw sa Treasury Office ng Orbistondo. Hinihingan na rin daw siya ng paliwanag ng alkalde. Yung lupa na yun ay kay Miss Cardenosa originally. Binenta niya kay Mr. Lumibaw. Ngayon, si Mr. Lumibaw hindi niya daw po alam kung naibenta niya na kay Mr. Dayan. Pero ang malinaw, may deed of sale sila pero hindi pa na-transfer yung title kay Mr. Lumibaw. Ayon sa Assessor's Office, nakapangalan kay Isidro Palisok ang lupang kinatitirikan ng orange na bahay ni Ronnie Dayan, habang ang White House sa kapatid naman nito nakarehistro. Kaya sa record nila, walang koneksyon si Cardenosa kay Dayan. May nabili sila Miss Cardenosa dito at saka yung si Dayan, pero wala pa po yung record dito po sa amin. Bali sila lang po, nagawa sila ng deed of sale na hindi pa naman nakarehistro dito sa amin. Pinuntahan ng news team ang bahay ni Lani Cardenosa pero walang sumasagot sa news team. Tumanggi ring humarap ang kaanak ni Ronnie Dayan pero iginiit nilang pinaghirapan nilang ipundar ang bahay. Inihahanda na ng Malacanang ang kaso laban sa mga sangkot sa drug matrix. The details are not, the matrix is per se is complete as presented by the President, you know, that particular aspect of the matrix, but the details are being worked out. Kinakalap na lang daw ang testimonya ng mga gwardya, inmate at maging mga dating kaibigan ng mga sangkot. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Nakasabay ni Mayor Rolando Espinosa sa pagdarasal sa Alvera Police Station ang mga dating niyang tauhan na una nang naaresto. Habang nagpistula po namang tanggapan ng alkalde ang presinto ng mga pulis. Nagpapatrol, Ranulfo Dukdukan. Unang gabi ni Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Alvera Police Station matapos na may sailalim sa Protective Police Custody simula kahapon. Nakisali siya sa worship prayer na regular nang ginagawa ng mga pulis at mga preso. Kasama rin sa pagdarasal ang mga tauhan nila ng anak niyang si Kerwin na una nang nahuli dahil sa illegal na droga. Pagkatapos ng prayer worship, balik agad sila sa custody room. Ipinatutupad ng hepe ang pagdarasal bilang bahagi ng value formation. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng ilang residente tungkol sa pagsasailalim sa protective custody ng alkalde. Kung yun ang nararapat para sa kaligtasan siguro niya, dahil yun naman siguro ang kung sa batas tama, bakit hindi? Fulong yun siya. Ayon naman kay Mang Agripinyo, dapat sa kulungan na ang diretso ng alkalde. Paliwanag ng hipi ng Alvera PNP,
Pinagbigyan ang protective custody kay Espinosa dahil pumirma siya ng salaysay na magsisiwalat sa umano'y mga koneksyon at proteksyon ng kanyang anak na si Kerwin na sangkot umano sa illegal na droga. Nag-execute siya kahapon lang in favor sa government na maging yung salaysay niya magamit natin sa paghanap ng mga protector at saka drug lord. At habang nasa protective custody si Espinosa, nagmimistulang opisina niya ang police station dahil dinadala doon ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News, Albuera, Leyte. Abot sa 1.5 milyong piso ang halaga ng nasabat na party drugs ng PIDEA sa isang kondo sa Mandaluyong kagabi. Hinala ng PIDEA may kaugnayan ang kanilang mga naaresto sa mga dati nang nahuli na nagpapakalat ng party drugs. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Makukulay na tableta na parang candy o vitamins lang na may kakaiba ring mga pangalan. Ilan dito ay ang kulay peach na tinawag na Tesla, ang putit itim, Yin Yang, ang hugis spaceship naman, Blue Rocket, at ang kulay berde, Pac-Man. Kasama ang ganitong party drugs sa higit 800 pirasong nasamsam ng PIDEA sa buy-bust operation sa isang kondominium sa Mandaluyong City kagabi. Tinatayang 1.5 million pesos ang halaga ng mga nasabat, kabilang na ang cocaine, marijuana, Valium at colored shabu. Pinakamatindi sa mga ito ay ang tinatawag na fly high, pinaghalong ecstasy, shabu at Viagra na ipinapalaman sa capsule. Sabi ng PIDEA, ang fly high ay posibleng naging sanhi ng pagkamatay ng 5 tao sa Close Up Forever Summer event sa Pasay noong Mayo. It increases your heart rate and pulse beat. Pag yung tao ay mahina ang puso, mamamatay. Dahil galing abroad ang mga droga, sabi ng PIDEA, posibleng konektado ang supplier ng nasamsam nila kagabi sa ibang natimbog na noon, gaya ng padalang naharang ng customs noong Miyerkules at raid sa isa ring kondo sa Pasig kung saan naaresto sina Emilio Lim at ang radio DJ na si Karen Bordador. Halos magkakasabay magkakakilala Kasi alam mo, pag walang item dito sa kabila, pupunta ka sa kabila. Todo tanggi ang mga lalaking naaresto, nakasama sila sa pagtutulak ng party drugs. Hindi po ako yung nagbibenta, binibigay ko lang po yung glutathione na lalagyan na or kung saan po niya nilagay yon. I don't even know the names, I don't know the prices. It's really traumatic. Kakasuhan sila ng paglabag sa Dangerous Drugs Act. Sabi ng PIDEA, naghahanda na sila ng follow-up operation para sa mga natiktikang nag-pick up ng droga sa kondo. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. 7 bangkay ang natagpuan sa 3 magkakahiwalay na barangay sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga karatulang iniwan sa tabi ng mga bangkay na nagsasabing sangkot umano sila sa iligal na droga. Nagpapatrol, Dolan Castro. Nabulabog ang mga residente ng Mountain View Subdivision sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Bumungad sa kanila ang bangkay ng 2 lalaki nakabalot ng packaging tape ang mga ulo at nakatali ang mga kamay. May iniwan ding karatula na iniugnay sila sa illegal na droga. Sa kalapit na barangay Graceville naman, natagpuan din ang mga bangkay na isang babae at isang lalaki. Nakabalot din ng packaging tape ang mga ulo at nakatali ang kamay. Sa sitio Partida naman sa Muzon, bangkay naman ng lalaki ang nakita na gaya ng mga nauna ay binalutan din ng packaging tape. Sa barangay Tungkumanga naman, bangkay din ng 2 lalaki na tagpuan. May karatula ring iniwan sa tabi ng mga bangkay na nagkasabing sangkot umano sila sa illegal na droga. 2 sa mga biktimang kinilala na ng mga kaanak na sina Dennis Igno na dati na palang inilista sa Oplan Tokhang at Marjorie Terceño. Ayon sa mga kaanak, magkasama ang 2 at isa pang biktima habang inaayos ang kanilang sirang motorsiklo sa barangay Minuyan. Nasa pilitang isakay sa isang puting van na mga lalaking nakasuot ng bonnet. Masama ang loob ng tiyuhin ni Igno, lalo't nagbabagong buhay na raw ang pamangkin. Wala naman ako pinaghinala sa pangyayari na to, kaya lang ang pagkakaalam ko na meron nga nag-imbita sa kanila na 4 na malalaking tao na persahan sila isinakay sa van. Naniniwala naman ang nanay ni Terceño na nadamay lang ang anak. Humihingi po ako ng tulong sa presidente natin na masolve tong kaso na to. Napakatindi na po ng ginagawa dito sa Minuyan, sa buong San Jose del Monte, Patayan. Ayon naman sa mga pulis, may mga sinisilip na silang posibleng motibo sa krimen.
Hindi po kinokondon ng Philippine National Police itong mga pangyayaring pong ito. Alam naman natin na sa droga, pagka nagkakonsehan yan, sila rin mismo ang nagpapatayan. Inaalam pang magkakilanlan ng 5 pang bangkay. Dolan Castro, ABS-CBN News. Patay naman ang isang hinihinalang tulak habang sugatan ang isang pulis sa buy-bus operation sa Quezon City. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Sa madilim na bahagi ng Nia Road sa Quezon City, nauwi sa putukan ang buy-bust operation ng pulisya sa isang alias Gary, 1:30 kaninang madaling araw. Kwento ni PO2 Anzo Bautista, nakahalata ang sospek nang hiniling niya na makita ang binibenta ni Gary bago siya magbayad. Bumunot siya ng baril. Tapos, nung pagbunot niya ng baril, inagapan ko, nagpambuno kami. Pumutok yung baril, hindi ko muna naramdaman na tinamaan ako. Agad sumugod ang backup ni Bautista na siyang nakabaril sa suspect. Dinala ang dalawa sa ospital. Sinubukan pa umanong isalba ang suspect pero namatay din. Ayon kay Bautista, handang masaktan sa gitna ng operasyon ang mga tulad niyang pulis. Ang buo naman ang loob natin, sir, hindi naman tayo nawala naman. Kasi ito yung namin, ito yung tungkulin namin. Nakuha sa suspect ang isang bag na naglalaman ng 6 na sachet ng hinihinalang shabu, timbangan, gunting at lighter. Natagpuan naman sa crime scene ng caliber 45 at 4 na basyo ng bala. Si alias Gary ang tinuturong supplier ng mga sumukong drug user sa Barangay Central at Pinyahan. Hindi ito taga rito, hindi rin siya surrendery. Sabi nung informante, galing pa ng Cavite yung kanyang shabu at saka true cellphone yung kanyang transaksyon. Mula Hunyo, ito na ang ikatlong namatay sa shootout sa Nia Road na may kaugnayan sa droga. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. 6 na miyembro ng banditong grupo Abu Sayyaf ang napatay habang 17 sundalo naman ang sugatan. Ito'y sa panibagong bakbakan na naganap sa Paticol, Sulu. Nagpapatrol si RJ Rosalado. Hinihila ng mga sundalo ang ilang labi na mga miyembro ng Abu Sayyaf Group na napatay sa bakbakan sa Paticol, Sulu kaninang umaga. 11 bandido ang patay habang nasa 17 sundalo ang sugatan. Ayon sa militar, natunton nila ang pinagtataguan ng mga bandido sa Barangay Bongkaong. Bahagi ito ng opensiba ng gobyerno kasunod ng utos ni Pangulong Duterte na salakayin ang mga bandido sa pagpatay nila sa bihag na estudyanteng si Patrick James Almodovar. Naiuwi na sa Zamboanga City ang mga labi ng biktima. Huling natagpuan ang kanyang katawan sa isang basurahan sa Barangay Bangkal sa Paticol, Sulu. Hinala ng pamilya, posibleng tinorture muna ng mga bandido ang biktima bago pinatay. Nakabaluktot na yung paa niya, parang nabugbog ba talaga siya, sir? Siguro yung tinapon siya, hinila na lang siguro siya, sir. Parang hindi man yun, sir, makatao talaga yung ginawa sa kanya, sir. Ilang oras bago pinatay, nakausap pa ni Aling Aurora si Patrick. 1 milyong piso ang hinihing ransom, pero 100,000 piso lang ang kaya nila. Umiiyak si Patrick. Sabi ko to, wala akong magawa. Mahirap tayo. Alam nila yan, wala tayong pera. Hindi na interesado ang pamilya na kasuhan ang mga bandido, pero umaasa sila sa pangako ng Pangulo na pupulbusin ang Abu Sayyaf. Pero inamin ng Pangulo na may nagbayad ng ransom sa isang bihag. Yung Norwegian, Bayad na yun? bayad na yun. 50? Tapos the-increase to 300. Nilinaw naman ng Malacanang na sinusunod pa rin nila ang no ransom policy. Hindi raw galing sa gobyerno ang binayad sa mga bandido. We don't encourage. If they make negotiations, that is their negotiation. Pero hindi umano nila mapipigilan ang negosasyon ng mga pamilya at ibang partido. Patuloy ang opensiba sa Abu Sayyaf para masagip ang iba pang bihag. RJ Rosalado, ABS-CBN News. Samantala, lumagda sa isang joint agreement ang government at CPP-NDF panels sa pagtatapos ng unang round ng formal peace talks sa Oslo, Norway. Tuloy po naman ang indefinite ceasefire ng magkabilang panig. Nagpapatrol, Europe Bureau Chief Danny Buenafe. Isang major breakthrough ang resulta ng 5 araw ng formal peace talks sa Oslo. Nilagdaan ngayong araw ang 6-point substantive agenda. Pinaka-importante rito ay ang panawagan sa Pangulo na magdeklara ng general amnesty para sa lahat ng natitira pang political prisoners na aabot sa mahigit 500. Hinihintay lamang ng GRP panel ang final list mula sa CPP-NDF. We will recommend to the President the
issuance of a amnesty to all those prisoners and detainees as submitted by the NDF. Ikinasana ng magkabilang panig ang indefinite ceasefire na magpapatuloy habang isinasagawa ang formal peace talks. Ayon kay NDF Chief Negotiator Luis Halandoni, bukas ang kanilang isipan sa coalition government. Sa pagsulong ng indefinite ceasefire, aminado si Halandoni na hantong ito sa paglutang ng mga miyembro ng New People's Army. Lahat ng mga combatants on both sides ay mabibigyan ng amnesty kasi lalabas na yung possibility at potential of a coalition government between the two sides dahil natapos na yung gera. Sabi ni Halandoni, aabot sa 10,000 ang miyembro ng MPA sa buong bansa. Maging ang peace facilitator na RNG o Royal Norwegian Government ay bilib sa bilis ng takbo ng formal peace talks. Hindi raw isyong malaking gastos ng kanilang gobyerno para matamo ang kapayapaan sa Pilipinas. Conflict is a major obstacle to development. So we see helping to resolve conflict as a very cost-efficient way of fostering development. Dumating na rin sa Norway ang 5 pang political detainees na pinalaya kamakailan. Kabilang dito si Tirso Alcantara alias Tabart, na leader ng Melito Glor Command sa Southern Luzon. Tuwa po ako at ngayong nakita si may pasalubong ako sa kanya. Kagabi nagpaunlak ang PhilCom leader sa Norway ng salo-salo para sa mga miyembro ng 2 panel. Itinakda sa Oktubre ang susunod na round ng formal peace talks na gagawin sa Oslo. Danny Buenate, ABS-CBN News, Oslo, Norway. Ikinagalak po ng Malacanang ang magandang kinalabasan ng peace negotiations ng pamahalaan at ng CPP-NDF sa Oslo, Norway. Partikular dito ang pangakong tapusin sa loob ng 6 na buwan ang usapin kaugnay sa land reform para sa mga katutubo. Inaasahan din po ang second round ng formal peace talks sa buwan ng Oktubre. We're happy that with the ongoing peace talks in Oslo, where both parties have promised to complete the work on the comprehensive agreement on socio-economic reforms within 6 months. As Secretary Bello mentioned, the CASER is considered the heart and soul of the peace negotiations. Galit at ayaw noong una ni Pangulong Rodrigo Duterte sa online gambling. Pero kumambyo ang Pangulo. Papayagan niya na raw ito basta't malayo sa simbahan at eskwelahan. Nagpapatrol, George Carino. Yung online gambling must stop. Kung sa saan na lang nag-sprout, mahirap yung puro sugal na lang ang nalaman itong... Malinaw ang mensahe ng Pangulo nang iutos sa mga miyembro ng gabinete ang pagpapatigil sa online gaming noong unang araw pa lang na maupo siya sa Malacanang. Sabi noon ng Pangulo, ayaw niya ng sugal. Not exactly the taxes, but I do not want a proliferation of gambling activities all over the country. Kaya si Roberto Umpi na may-ari ng PhilWeb Corporation na nagpapatakbo ng online gaming na pag-initan ng Pangulo. Binanatan sa speech sa Malacanang at tinawag na oligarch. Kinabukasan noon, napilitang magbitiw si Umpin hanggang magdesisyong ibenta sa Pagcor ang kanyang kumpanya para daw maisalba ang hanap buhay ng 700 nilang empleyado at 5,000 iba pang namamasukan sa mga e-game sites. Mula kasi noong Agosto 11, hindi na ni-renew ng Pagcor ang lisensya ng PhilWeb. Pero nitong nagdaang Miyerkules ng gabi, nagbago ang tono ng Pangulo. Payag na siyang magkaroon ng online gambling sa 2 kondisyon. Ibabalik ko yung online provided taxes are correctly collected and they are situated or placed in the districts where gambling is allowed. Hindi binanggit ng Pangulo ang dahilan sa pagbabagong isip pero nagpasalamat na rin ng PhilWeb. Sa isang statement, tiniyak ng PhilWeb na nagbabayad naman sila ng buwis at sumusunod din sila sa patakaran ng Pagcor. Yun nga lang, sabi ng Pagcor, di pa rin nila i-renew ang lisensya ng PhilWeb. We have not and we will not renew the license. It has expired. There's really no basis. It's not an issue of a live license. It's an expired license. Kaya sabi ng Pagcor, walang dahilan ng PhilWeb na magsaya dahil iba ang online gaming na tinutukoy ng Pangulong Duterte.
George Carino, ABS-CBN News. Simula po bukas ay ang PNP Highway Patrol Group na ang mangunguna sa pagmamando ng traffic sa kahabaan ng EDSA pa rin. Itinalaga rin ang hepe ng HPG bilang bagong traffic czar sa Metro Manila. Nagpapatrol, Dominic Amelor. Mga pampasaherong sasakyan na walang pakundangan sa daan, biglang pag-swerve ng iba pang sasakyan at sari-sari pang mga traffic violations ang nagpapabigat ng trapiko sa EDSA. Pero simula bukas, inaasahang maiibsan na kahit papaano ang kalbaryo dala ng matinding trapiko. Magkakasama na kasing magmamando sa trapiko ang PNP Highway Patrol Group, LTO, LTFRB at MMDA. Resulta ito ng binuong Interagency Council on Traffic sa ilalim ng bagong talagang traffic czar na si Senior Superintendent Antonio Gardola na siya ring hepe ng PNP HPG. Kasi dati noon, pag kami nakita kaming i-recommend, dadaan pa sa another chain, di ba? Magpapaalam pa kami sa MMDA for the clearance. But now siguro, because of binigyan tayo ng authority, mapapabilis natin ang pag-decision. Kanina tinipon ni Gardola ang mga tauhan ng 4 na ahensya. Sa unang yugto ng programa, babantayan nila ang kahabaan ng EDSA, mabuhay lane at arterial roads ng EDSA. May mga identified choke points naman tayo during peak hours dahil ito sa Cubao area, Ortigas area, Ayala area. So, ang ating deployment dito siguro dyan ay dadagdagan natin. Hahatakin din ang mga sasakyang ipaparada sa mabuhay lanes. Ayon kay Gardola, sa isang buwang pag-aaral ng MMDA, nabawasan ng mga 7 minuto ang biyahe sa kahabaan ng EDSA mula nang magsanib puwersa ang iba't ibang ahensya. Alisin na natin ang isa pa po, ang korupsyon. Binuo na rin ang Counterintelligence Unit para matukoy at maparusahan ang mga traffic enforcer na masasangkot sa katiwalian. Aalamin kung sino ang may mga kinokotongan dyan o sino ang may mga kinokolektahan dyan. Magpapasensyahan po tayo kung maisumitin namin para sa investigasyon kay Secretary Art Tugadi. Kasi yan po ang kanyang kautusan sa akin. Ikinatuwa naman ng ilang motorista na HPG na ang itinoka sa EDSA. Tinaray ng MMDA, tinaray ng kung sino-sino, hindi na-solve. Tingin ko ngayon masosolve to. Makikita mo, may ngipin ng gobyerno ngayon. Pulis yan eh. Oh, so mas gagalangin sila. Oh. Mas may authority sila. Plano ngayon ng PNP HPG na ipatupad ang programa sa buong Metro Manila kung saan target na pagsamasamahin ang ordinansa ng mga LGU at batas na may kinalaman sa trapiko para magkaroon na lang ng isang sistema ng paninikit sa mga traffic violators. Dominic Almelor, ABS-CBN News. At matinding traffic po ang nararanasan ngayon sa Metro Manila ngayong gabi lamang. Live mula sa EDSA sa Mandaluyong, nagpapatrol si Primi Canet. So, Primi, malakas pa ba ang ulan at gaano katindi ang traffic ngayon dyan? Kabayan, tumila na ang pag-ulan pero napaka-sikip ng daloy ng trapiko dito sa northbound lane sa katabi ng isang mall sa may Julia Vargas sa EDSA. Pati sa southbound lane ay halos magkaparehas rin ang sitwasyon. Sa hapon pa lang ay nagsisimula ng sumikip ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane ng EDSA dahil nga Biyernes, long weekend pa at umulan pa ng malakas simula kanina bandang alas 5 ng hapon. Ayon sa MMDA, sa EDSA North at Southbound, moderate to heavy na ang daloy ng traffic mula EDSA Magallanes hanggang Cubao at vice versa, partikular sa magkabilang lane ng Ortigas sa Magallanes at pati na rin sa EDSA Aurora intersection. Para sa mga papuntang Quezon City mula sa south, pwedeng dumaan muna sa Rojas Boulevard dahil matraffic na rin sa mga oras na ito kabayan ng C5. Sa mga pa-southbound naman, pwede rin dumaan sa Rojas Boulevard din o kaya sa C5, pumasok sa Ortigas at maaring lumabas sa Kalayaan Flyover. Tinatayang aabot sa hanggang alas 10 ng gabi ang matinding traffic ngayon, kabayan. Para sa mga dadaan sa C5, mas lalala pa sa oras na iyon, bandang alas 10, dahil sa pagbiyahe ng mga truck sa daan na ito tuwing gabi. Kabayan, may ilang kalsada na rin na nai-report sa atin na hindi na madadaanan ng mga sasakyan, partikular sa R. Papa sa may Rizal Avenue hanggang Tuhod na at sa Pasong Tamo Tunnel sa Makati na hanggang Bewang na ang tubig baha. Hanggang Tuhod na rin ang baha sa may BMC MCU sa EDSA northbound at Andrews Avenue eastbound,
sa may Pasay na nasa half-tire deep na at sa JP Rizal Guadalupe intersection sa westbound lane. Kabayan? Luck sa mga motorista at sa mga empleyadong uuwi pa lamang ngayon. Live si Primi Canay mula sa EDSA. May benefit screening ang pelikula ni Lilia Puntapay. Ipalalabas ang kanyang pelikulang 6 Degrees of Separation from Lilia Puntapay simula ngayong Biyernes hanggang Linggo sa Cinema 76 sa Luna Mencho Street sa San Juan. Ikinasa ang film showing ng direktor ng pelikula na si Antoinette Hadaune. Mapupunta ang lahat ng kita sa pamilya ni Lilia. Ikinalungkot ni Direk Tonet na walang pera panlibing ang pamilya ng aktres. Pwede ring malaman ang schedule sa Facebook account na naka-flash sa inyong TV screen. Kinilala ang TV Patrol bilang Best Newscast sa taunang Parangal Polinian ng St. Paul Pasig. Ikatlong beses na itong iginawad sa TV Patrol. Pinarangalan din ang teleselyeng Dolce Amore para sa kategoryang dramang pantelebisyon. At tala ni Pop Princess Sarah G para sa kategoryang awit. Higit 2,000 estudyante ang bumoto kung naaayon ang programa sa itinuturong values ng kanilang eskwelahan. MMDA gusto na rin ilipat sa Tarlac ang kanilang impounding area. At Bagyong Dindo na panatili ang lakas, weekend magiging maulan din ba? Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Nabalian sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot naman ng isang UB Express driver matapos masagasaan ng isang van. Ayon po sa asawa ng UB Express driver, na kairingan naman noon ng mister niya ang driver ng van. Exclusive, nagpapatrol si Rafael Posano. Tulong-tulong ang mga tao sa pag-angat at pag-usog ng van na ito sa kanto ng Mabini at UN Avenue sa Maynila noong August 16. Nasa ilalim kasi ng van ang dugoang katawan ni Orly Pascua, isang UB Express driver. Kwento ng asawa ni Pascua na kairingan ng mister niya ang driver ng van na si Jaime Villafuerte bago nasagasaan. Nagkasagian na sila nang bumangga sa kanya. Sabi niya, pagbaba ko, mapagsarado ko ng pinto, hindi niya namalayan na ang van pala na kairingan niya dun sa harap ay sinalpok na siya. Base sa incident report na nilabas ng Vehicle Accident and Investigation Section ng MPD, bumaba si Pasco sa kanyang UV Express na may bitbit na tubo. Hinabol ang van at hinarangan ito, kaya binangga siya ni Villafuerte. Sa salaysay ni Villafuerte, makailang ulit niyang iniwasan ng UV Express ni Pascua, pero patuloy itong bumuntot sa kanila. Hinabol din umano sila ni Pascua at pinagpapalo ang kanilang sasakyan. At nang iwasan niya ang isang paparating na sasakyan, tuluyan na niyang nahagip si Pascua. Sa kuha ng CCTV, makikita ang UV Express na minamaneho ni Pascua na tumigil sa gilid ng kalsada. Maaaninag din ang pagbaba niya mula sa sasakyan at ilang segundo pa ang lumipas bago makikita ang mabilis na takbo ng van na bumangga kay Pascua. Malabo yung kung hold up, tubo lang yun ang binangga niya. Ngayon, umatras siya konti, inabante na naman ulit. Talagang papatayin niya ang tao. Lumalabas din na expired na ang lisensya ni Villafuerte, kaya dismayado si Grace na agad pinakawalan ng mga pulis si Villafuerte. Na-fulfill naman po ng station, ng police station ang trabaho, pagkat naihanda naman po ang reklamo na inihayag ng magkabilang panig. Pinuntahan namin ang address na nakalagay sa lisensya ni Villafuerte para kunin ang kanyang panig. Pero ayon sa kanyang mga kapitbahay, bihira na siyang umuwi doon. Napag-alaman din komanditato sa pagkakongresista ng Bulacan si Villafuerte. Nang subukan naming tawagan ang numero nakalista sa COMELEC, hindi na rin ito gumagana. Sa ngayon, nagsampa na ng kaso sa piskalya ang magkabilang panig. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
Hinahanda po ng pamahalaan ang isang malawakang rehabilitation program para sa mga nahuhuli at sumusukong drug dependents. Ito'y para sila'y hindi na bumalik sa bisyo. Napapatrol, Nico Bawa. Pinasok ng NBI Anti-Illegal Drugs Division ang bahay na ito sa Cavite sa bisa ng isang search warrant. Target nila si alias Macy na nobya ng Nigeria na si Samuel Duruibe na miyembro umano ng West African Syndicate. Nabawi ang 52 gramo ng shabu at isang timbangan. Sa surveillance ng NBI, si Macy ang nagpatuloy sa pagtitinda ng droga matapos maaresto si Duruibe ng NBI noong 2014. Iwan lang po sa hotel po, tapos magbabayad po ng 3 hours. Aantayin po kunin nung bumili po. Nilalagyan ba? Sa Pancit Canton lang po, sir. Ayon sa NBI, nakakagamit ng cellphone mula sa kulungan ng nobyo ni Macy para kumolekta siya ng bayad at droga. That explains na ang illegal transaction sa mga penitentiary natin, Bilibid Prison, national or provincial, is widespread. Ayon sa NBI Behavioral Sciences Division, kahit libo-libo na ang sumuko at marami na ang naaresto at napatay sa giyera kontra sa droga, hindi agad-agad magbabago ang mga drug dependent. Wala pa kasing malawakang programang rehabilitasyon para sa kanila. Since nakasanayan nila, hindi basta-basta nila mabibreak yung habit na yun. Hindi sila natitinag kasi yun nga po, nasanay na sila na ginagawa nila yun. At dahil walang ibang kabuhayan na alam ang ilang drug dealer na kadalasan ay galing sa mahirap na pamilya, tulad ni Macy, ay magpapatuloy pa rin sila sa pagtutulak. Para po makatulong sa nanay tatay ko ng paano mapakain at mabili ng gamot. Sino titingin sa kanila, sir, kasi kami nang magkakasama dito eh. Sa ngayon, nag-uugnay na ang NBI, DOH, World Health Organization at ang Manila City Hall para gumawa ng isang rehabilitation program na una munang susubukan sa Maynila. Nico Bawa, ABS-CBN News. At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Gumagalaw po pa east-northeast ang Typhoon Dindo at inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon. Pero kahit nasa labas na po ito ng PAR, patuloy nitong hahatake ng habagat o southwest monsoon. Saan kaya uulan? Habang umaakyat ang bagyo, karamihan din ng pag-ulan ay aakyat dito po sa northern Luzon, lalo na sa Ilocos Region. Asahan po natin ang pag-ulan dito po sa western section po ng northern Luzon at ang northern Luzon po bukas. Pero bukas, asahan pa rin natin ng light to moderate rains at thunderstorms sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at doon po sa Palawan. Hindi naman inaasahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Visayas, good weather pa rin sa weekend pero nandyan pa rin ang tsansa ng isolated thunderstorms o paminsan-minsang pag-ulan. Tignan po natin ang lagay ng panahon sa Mindanao. Sa Mindanao, maulan po bukas sa Bukidnon at mataas ang tsansa ng thunderstorms sa natitirang bahagi po ng Mindanao. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang. Happy weekend. Sa pagbabalik ng TV Patrol, aabot sa higit 3 sasakyan na toto ng MMDA kada linggo. At sexiest Pinay Jessie Mendiola, feeling sexy talaga sa bagong workout na pole dancing. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol. Arestado ang isang lalaki na nangingi ng pera kapalit ang hindi paglalabas naman ng maseselang litrato ng isang babae. Exclusive, nagpapatrol si Val Balita. Hindi napigilan ni alias Bessie ang kanyang galit nang makaharap ang 22 anyos na si Jamel Carolino sa opisina ng CIDG Batangas. Sabado ng madaling araw nang mag-message kay Bessie si Carolino gamit ang isang dummy account sa Facebook at nagpakilala umanong stalker niya. Nahack ng suspect ang Facebook account ng 19 anyos na biktima. Nagpasa po siya sa akin ng mga nude pictures ko. May pinakita po siya sa akin na video ng babae na nakaubad. Sabi niya sa akin, pag hindi ko daw ginaya yon hanggang bukas ng gabi, ilalabas niya daw yung mga hawak niya. Nang hindi sundin ni Bessie ang gusto ng lalaki, nang hingi na lamang si Carolino ng 5,000 piso sa kanya. Nagpadala ang biktima ng pera sa suspect, pero isinumbong na rin niya ang insidente sa mga pulis. Alas 11 ng umaga kahapon, nahuli si Carolino sa entrapment operation sa Lemery, Batangas.
Na-trace po namin yung location ng ating pera padala sa Batangas. So dito po kami nagpunta kaagad. Then yun nga po, dito rin po siya nahuli. Aminado naman si Carolino sa krimen. Humingi po ako ng pera. Pero kung hindi naman niya po ibibigay yun, hindi ko din naman po ikakalat yung nakuha ko. Pero hinala ng pulisya, marami pa siyang nabiktima. Nakikiusap din po kami sa imang biktima nitong hacker na to na kung pwede po is pumunta rin po sa opisina namin. Sinampahan na si Carolino ng kasong robbery extortion in relation to Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at paglabag sa Section 4 ng RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Law. Nagpaalala naman ng mga otoridad na mag-ingat sa paggamit ng social media. Payo ng otoridad kahit may privacy setting ang mga social networking site, iwasan pa rin mag-upload ng mga sensitibong larawan o video dahil ito umano ang mainit sa mata ng mga hacker. Val Balita, ABS-CBN News, Batangas. Inisa-isa ng MMDA ang mga lugar na bawal parkingan o paradahan ng mga sasakyan. Lumalabas kasi na 90% ng mga sasakyan na natutuo ay mga illegally parked vehicles. Gusto na ring ilipat ng MMDA sa Tarlac ang kanilang impounding area. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Kada oras may ipinapasok na tino na sasakyan sa 2 ektaryang impounding area ng MMDA sa Pasig City. Kada tow din, may reklamong katapat na natatanggap ang MMDA. 30 minutes lang siyang nawala. Hindi ako pwede mag-commute. Kasi ito, kailangan diretso palagi ito dahil bali ang buto ko Parang illegal ang pagkakahuli dahil nakapark, bumili lang ng soft drinks, bumalik agad, sinakyan na agad nung raker. Kada linggo, nasa higit 300 ang natutuo ng MMDA at may higit 90% dito ay mga illegally parked vehicles. Ang problema, marami ang di nakaiintindi sa traffic rule. Paliwanag ng MMDA, kahit walang signage na no parking, hindi pwedeng mag-park anumang oras sa lahat ng national roads, primary at secondary roads. 6 na metro mula sa mga driveway at tapat ng mga fire station o hospital. 6 na metro mula sa intersection, sa mga tawiran at mga sidewalks. Kapag nasa sasakyan ng driver, bibigyan siya ng ticket. Pero kapag wala, maghihintay sila ng 5 minuto bago alisin sa no parking zone ng sasakyan. Nandun ang raker, ikukul niya ng atensyon yung driver by blowing of horn 5 times within a 1 minute interval. Kung susundin ng Joint Administrative Order, nasa 1,000 pisong multa ng illegally parked vehicle. Bukod pa rito ang towing fee, depende sa sasakyan. Mas mapapamahal pa kapag nailipat na sa impounding area sa Tarlac at ang storage fee kapag lumagpas na ng 3 araw ang sasakyan sa impounding area. Isang illegally parked vehicle sa itinuturong dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Jackie Manabat, ABS-CBN News. May bagong love si Jessie Mendiola. Ito ang pole dancing. Kwento ng sexiest Pinay, feeling sexy talaga siya sa bagong workout. Nagpapatrol si MJ Felipe. Nagsimula sa isang role sa episode ng Maalaala Mo Kaya hanggang sa nakahihiga na. Pole dancing ang bagong favorite workout ngayon ni Jessie Mendiola. It helped me with my confidence. Tapos it helped me with loving myself and my body and what it can do. Sa pole dancing, hindi naman pwedeng yung mga suot mo yung sobrang balot. Kasi skin ang pinapandikit sa pole So, kailangan less clothes. Mahirap ang workout na ito ayon kay Jessie. Masusubok kasi ang upper body strength. Pero proud siya dahil kaya na niyang makagawa ng ilang tricks and spins. Yung ibang tricks, nahihirapan pa ako. Hindi ka ba na-injure? Na-injure. Hindi ko na siya ma-feel. Kasi nagmo-muay thai din ako. So feeling ko nabugbog siya masyado. Sa kabila ng injury, desidido si Jessie na ipagpatuloy ang bagong workout. Kasi akala nila pag pole dance, ay ano ba yan? Sobrang sensual, sobrang sexy, ganun. No, it's more of self-confidence and empowerment. Kumbaga parang, kaya ko palang gawin yun. Nararamdaman bang mas sexy ka pa nagpo-pole dancing? Oo. Mas nararamdaman ko kasi
Mas feeling ko kasi sexy ako pag strong ako eh. Hindi naman to preparation for Darna. No, hindi. Dagdag pa ni Jessie, huwag nang bigyang kulay ang kumalat sa social media na letrato niyang nag-aladar na post. MJ Felipe, ABS-CBN News. At abangan, Ombudsman Conchita Carpio Morales sinagot ang isang congressman kung paano malalaman ang ibig sabihin ng ombudsman. At Malacanang Palas, papalitan na nga ba ng pangalan? Sa pagbabalik ng TV Patrol. Naniniwala si Ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi maapektuhan ang mga nauna ng kaso sa pork barrel scam sakaling buksan muli ang kaso ni Janet Lim Napoles. Sa budget hearing sa House of Representatives, tila nainis naman si Ombudsman Morales nang tanungin ng isang mababatas kung ano ang ibig sabihin ng salitang ombudsman. Nagpapatrol si Caroline Pongkin. We're not worried because what we did was what we think is in accordance with law. Kumpiyansa si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kahit muling siyasati ng investigasyon sa kaso ni Janet Lim Napoles, hindi maaapektuhan ang mga nauna na nilang investigasyon sa pork barrel scam. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo na muli nilang titingnan ang mga kaso ni Napoles. I don't know what he means revisiting of the Napoles case. Hindi natin alam. To us, that's vague. So, no comment. Giit ng Ombudsman, walang sinalang na politiko pagdating sa kanilang investigasyon. Natatagalan lang dahil sa dami ng mga mambabatas na may questionabling paggamit ng pork barrel. Mula nang pumutok ang issue noong 2013, 14 ang nakasuhan sa Sandigan Bayan. Higit 10 naman ang kumpirmadong iniimbestigahan pa. Malayo sa 120 mambabatas na pinangalanan ni Napoles sa kanyang affidavit sa Department of Justice. Lalo na sa 240 kongresista na sinabi ng Commission on Audit na may questionabling paggamit ng pork barrel. Sa katapusan pa ng 2017, target matapos ang investigasyon sa pork barrel scam. We decide which case should first be investigated. We do it in accordance with the amount. The higher the amount, the priority is to investigate this. Sa budget hearing kahapon, humiling ng 2.299 billion pesos ang Ombudsman para sa 2017 na gagamitin para magdagdag ng mga tauhan na mag-iimbestiga. Mas mataas ito ng higit 200 million sa budget ngayong taon. Nang tanungin ni Davao Oriental Congressman Joel Almario kung ano ang ibig sabihin ng salitang Ombudsman. But I think we can Google. Wala, hinanap ko eh. Hinanap nyo, palitan nyo ang iyong cellphone po. Nang tanungin kung pwede siyang bisitahin. What's the purpose, by the way? Wala. Chika-chika. Chika-chika? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Can we not do it after the session today? Kung hindi pupuntahan, pwede naman daw siyang sulatan na lang ng mga mambabatas. Caroline Bonkin, ABS-CBN News. Samantala po'y binaliwala naman ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pagtawag ni Senador Leila de Lima na basura ang inilabas na bilibid drug matrix ni Pangulong Digong. Ayon kay Panelo, natural lamang daw na itatanggi ng senadora ang pagkakasabot nito sa illegal na droga. Pero naniniwala si Panelo na malaking tulong bilang ebidensya ang isang recording ng pag-uusap umano ng senadora at umano'y drug lord na dati nang binanggit ng Pangulo. At sakaling hindi ito tanggapin sa hukuman, meron daw silang mga testigo na iaharap sa hukuman kabilang ang umano'y dating driver ng senadora. Ayon pa kay Panelo, antayin na lamang daw ang isasampa nilang kaso sa korte. She was saying that wrong grammar pa yung matrix na yan. As if the wrong grammar will alter the fact that according to intelligence reports, as shown by that matrix, she is involved. Milinaw ng Estados Unidos na pribadong pinag-usapan ng Pilipinas at Amerika ang issue ng extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay State Department spokeswoman Elizabeth Trudeau, ibinabahagi nila sa gobyerno ng Pilipinas ang kanilang mga pag-aalala. Ayon pa kay Trudeau, hinihikayat nila ang pamahalaan na tiyaking ipinatutupad ang batas
ng naaayon sa karapatang pantao. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagiging bukas ng relasyon ng Amerika at Pilipinas. Plano ni Pangulong Duterte na palitan ang pangalan ng Malacanang bago matapos ang kanyang termino sa 2022. Sa halip, gusto ng Pangulo na tawagin itong People's Palace. Ayon sa Pangulo, hindi na nararapat na tawaging palasyo ang Malacanang sa panahon ngayon dahil ginamit lang ito noong panahon pa ng mga Kastila at mga Amerikano. Dagdag pa ni Duterte, hindi rin nababagay ang pangalan na Malacanang dahil ang ibig sabihin nito ay imperialism. At tanggalin ko. You know why? Yung the word Malacanang, it sucks with imperialism. Totoo. Sino man nagpangalan ng Malacanang Palace? Mga Espanyol na yan. One day I will rename it People's Palace. Kung yun naman ang sinabi ng Presidente na gusto niyang palitan ng pangalan ng Malacanang to People's Palace, let's call a spade a spade. Kung yun ang sinabi niya, di yun po ang polisiya ng Presidente. So yun po ang nais ng Presidente mangyari. Pinaplano na ng LTO, DOTC at DNR ang pag-alis sa mga on-the-spot emission testing sa kalye na pumapara sa mga lumang sasakyan para mag-inspeksyon. Pinag-usapan din ng mga ahensya ang pagsugpo sa emission centers na tumatanggap ng lagay para mailusot ang smoke belchers. Bahagi umano ito ng mas pinahigpit na pagpapatupad ng Clean Air Act para matigil na ang mga sasakyan nagdudulot ng maruming hangin sa kapaligiran. Nagalok ng 50,000 pisong pabuya si Labor Secretary Silvestre Bello III sa sino man na makapagtuturo ng mga illegal recruiter na nambibiktima ng mga Pinoy na naghahanap ng trabaho abroad. Paliwanag ni Bello, magmumula ang pabuya sa samahan ng mga private recruitment agency sa bansa at hindi sa kaban ng gobyerno. May 200 biktima ng illegal recruiters ang inilapit sa PUEA. May 30 pa lang sa kanila ang nakakapagbigay ng sinumpaang salaysay. Patay sa pamarilang Municipal Administrator ng Jones Isabela kaninang hapon. Ayon sa PNP, kakauwi lang ng 55 anyos na si Noemi Guerrero mula Municipal Hall nang pagbabarilin siya ng riding in tandem. Isinugod pa sa ospital si Guerrero pero idineklara itong dead on arrival. Nagsasagawa ngayon ng malalim na investigasyon sa pangyayari ang PNP. Siguradong super saya ang mga comic, sci-fi at pop culture fans dahil sa star-studded Asia Pop Comic Con sa Pilipinas. Hindi naman nagpahuli ang history buffs sa pinakaunang history conference. Yan sa pagpapatrol ni Ginger Conejero. Pangarap mo bang makita ang iyong superhero o series character in the flesh? Yan ang tutuparin ng Asia Pop Comic Con. Nasa bansa na si Nicholas Hoult na kilalang si Beast sa X-Men series at si Joe Dempsey ng Game of Thrones na dumating sa Pinas kagabi. Highlight din sa Comic-Con si Claire Holt ng Vampire Diaries at The Originals at si Millie Bobby Brown, ang batang bida ng bagong TV sensation sa Amerika ngayon na Stranger Things. Sa likod naman ng international comic success, ang mahuhusay na artists na bida rin sa APCC. Isa na rito ang Phil-American na si Whilce Portacio na itinuturing na isa sa most talented at respected artists sa comics world. Siya ang artist sa The Punisher, Uncanny X-Men, Iron Man, Wetworks at Spawn. What I want is our creatives to stand up so that when they want something new, it's P-pop, P-drama. So it's up to you guys to stand up and show yourself. Kilalang cosplayer, ngayon, judge na si Alodia Goshing Fiao, na kabilang sa maghahanap ng pinakamahusay na cosplay outfits at characters sa Cage. Ang first ever History Convention naman o HistoryCon 2016, star-studded ang opening day. Kompleto ang mga bida ng hit show sa History Channel, gaya ni Ancient Aliens host Giorgio Tsoukalos at Storage Wars stars Brandy Pasant at Gerald Schultz. And what a friendly country so far it's been, and I'm truly grateful to be here. Hindi nawawala ang Pinoy pride sa HistoryCon na kinatawan ng mga bida ng Celebrity Car Wars. Ginger Conejero, ABS-CBN News. Department of Agrarian Reform ipinag-utos na ipamahagi ang halos 400 hektaryang lupain sa Hacienda Luisita at tampok ang binansagang
the most beautiful finale ng Dolce Amore. Sa aming pagbabalik, pinagutos ng Department of Agrarian Reform na ipamahagi na ang mahigit sa 350 hektarya na lupain na bahagi naman ang Hacienda Luisita. Bukod pa ito sa lupaing una ng iniutos ng Korte Suprema na ipamigay na rin sa mga magsasaka. Nagpapatrol si Mike Navalio. 2004, 12 magsasaka at 2 bata ang napatay sa isang kilos protesta sa Hacienda Luisita. Isang aspeto lang ito sa masalimuot na kasaysayan ng pagkamit ng lupain ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita. 1950s nang bilhin ng Tarlac Development Corporation o TADECO na pagmamay-ari ni Jose Cuangco Jr. ang hacienda mula sa Kumpanya General de Tabacos de Filipinas. Nang ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program noong 1988, binuo ng TADECO ang Hacienda Luisita Incorporated, kung saan ginawang stockholders ang mga magsasaka sa halos 5,000 hektarya. Layunin sana ng CARP na mabigyan ng kontrol ang mga magsasaka sa lupaing kanilang sinasaka. Pero sa ilalim ng Stock Distribution Option Agreement, 33% lang ng kumpanya ang kontrolado ng mga magsasaka. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang kasunduang ito. Noong Abril 2012, ipinag-utos ng SC na ipamahagi na ang halos 5,000 hektarya sa higit 6,000 magsasaka. Hindi pa man tuluyang na ipapamahagi ang lahat ng lupain, ipinag-utos kahapon ni DAR Secretary Rafael Mariano na ipamahagi na rin ang 358.22 hectares ng TADECO sa Barangay Balete at Kotkot sa Tarlac City. Ito'y matapos magpetisyon ang alyansa ng manggagawang bukid ng Hacienda Luisita o Ambala na ipasailalim sa CARP ang naturang lupain. Ayon kay DAR Secretary Rafael Mariano, malinaw na agrikultural ang lupa at nabigyan din ng sapat na notice ang TADECO. Kahit before June 15, 1988 ay agricultural lands na ito, kahit ibatay mo sa documentary evidence na pinisinta ng Tarlac Development Corporations na nagkaroon ng reclassification ng mga bandang Hunyo 2014. Malinaw ay saklaw ito ng Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988. Sa isang pahayag sa ABS-CBN News, sinabi ng abogado ng Hacienda Luisita Incorporated na hindi pa natatanggap ng TADECO ang kautusan ng DAR kaya hindi pa sila makakapagbigay ng komento. May 15 araw ang TADECO na magsumite ng motion for reconsideration sa DAR. Kapag hindi umubra, maaari silang tumakbo sa Korte Suprema. Inutusan na ni Mariano ang DAR Provincial Office ng Tarlac na simulan na ang proseso ng pagtukoy sa mga benepisyaryong magsasaka. Sa paglabas ng order mula sa DAR, bukod pa sa nauna ng desisyon ng Korte Suprema na buhayan ng loob ang mga magsasaka na unti-unti nang mapapasa kanila ang lupang dati na nilang sinasaka. Mike Navalio, ABS-CBN News. Inaalam pa ng Lipa City PNP kung isa lamang daw ang nasa likod ng serye ng pagpatay sa Lipa noong Pebrero at Marso. Lumilitaw kasi na may pakakahawig ang pagpatay sa 3 biktima. Nagpapatrol, Val Balita. February 25, 2016, natagpuan ang bangkay ng 34 anyos na gurong si Henry Ramirez sa Barangay Balintawak, Lipa City. 6 na buwan na ang nakalipas pero maila pa rin ang hustisya sa mga naulila ni Teacher Henry. Naniniwala ang ilang sinelda na hindi iisang tao ang pumaslang sa kanyang anak. Kung may magagawa kayong tulong sa amin, ay mahuli yung pumatay na yun sa anak ko. At sana mahuli ng buhay para may tuga kung sinong mga kasama nila. February 27, bangkay naman ng SPED teacher na si Cyrus Mark Bonifacio ang nakita sa damuhan sa Barangay Inusluban, Lipa City. March 13, nakita ang bangkay ni Ariel Rosales sa Barangay Tibig, Lipa City. Ayon kay Superintendent Carlos Barde, hepe ng Lipa City PNP, may pagkakahawig ang paraan ng pagpatay sa 3 biktima. Doon sa isang kaso, parang hinampas ng bato. Doon naman sa isang kaso, parang may nakitang mga nylon cord at mga hard object din. Allegedly, pare-pares lang involved sa LGBT family. Tukoy na ng pulisya ang suspect sa pagpatay kay Ariel Rosales matapos makuna ng CCTV ang pag-withdraw mula sa kanyang ATM card. Merong subsequent withdrawals from his ATM. Ang isa ay nangyari sa Santo Tomas at ang isa naman ay Taping Manila.
Tumanggi muna ang pulisyang pangalanan ng suspect, pero paglilinaw ng Lipa City PNP, sa ngayon, kaso ni Rosales pa lamang ang maiuugnay sa suspect. Aga pa rin po sabing serial killings kasi hindi pa po naman natin na-establish na ang suspect doon sa iba pang pagkakapatay ay siya din. Hindi inaalis ng pulisya ang posibilidad na iisang tao o grupo ang nasa likod ng 3 kaso. Hinihintay na lamang ng PNP na lumabas ang warrant of arrest ng suspect sa pagpatay kay Rosales. Kung maaaresto, saka pa lamang mabibigyang linaw kung siya rin ang sangkot sa kaso ni Ramirez at Bonifacio. Val Balita, ABS-CBN News, Lipa City. Sweet love ang ibig sabihin ng Dolce Amore. At sa finale ngayong gabi, balikan natin ang sweet at trending moments sa serye. May umami namang may crush siya kay James Reid. Ang detalye sa report na ito. Certified crush siya ng bayan at ngayon, maging ang Olympic silver medalist na si Heidelin Diaz, napaaming hanga siya kay James Reid. Sino ang crush mong artista? James Reid. Ang reaksyon naman ni James, I'm flattered. It's not every day an Olympic silver medalist has a crush on me, so I'm very flattered. Thank you. Pero solid daw ang loyalty niya kay Nadine. Kamakailan, nakunang magkasama ang Jadine at kapatid ni James na si Lauren sa birthday celebration ng ina ni Nadine. Lauren just wanted to tag along that night. Yeah, I think that was the first time she met them. But it was good fun. It was just very intimate family dinner. Yes, my dad loves her, my whole family loves her, and she gets along with my brothers and sisters. Pero ramdam ng Team Real ang pressure sa muling pagbabalik nila sa primetime sa seryeng Till I Met You. I'm very confident, but of course, On the Wings of Love it's like become like a classic, and no one can forget it. And of course, we've set the bar high for ourselves, so a bit of pressure. Binansaga namang the most beautiful finale ang Dolce Amore ngayong gabi. Trending na ang nasabing hashtag mula pa kaninang hapon. Sa 6 na buwang pagtakbo ng serye, halos gabi-gabi itong trending. Pero ilan sa pinakatumatak ang eksena ng maging callboy si Tenten, ang mga kuha sa Italia, ang binansagang Noche Patriente, at sa huli, ang showstopper, ang sexy backless dress ni Serena. Hindi pa tapos ang trending moment dahil aabangan kung hahantong na nga ba sa altar ang love story ni Tenten at Serena. Okay, JD na sa Monday. Yung Till I Met You. Oo. Naka-6 na buwan pala yan. Yung Katniel kailan? Movie naman. Yun, oo. Yung ano? At yan ang mga balitang nakalap sa may mas malawak na pagpapatrol. Yung ano? Sa ating malasakit sa isa't isa na ihahatid natin ang pag-asa. At sa mga nasa traffic, maraming salamat at magandang gabi. Bayan.